So, yan, kilala nyo ito. Yan. Mga picture. Yan. Si Pulong Duterte yan. Ang First District Davao. Yan po. Yan. Yan o. Kaya ko pinakikita sa inyo. Kasi hindi pala pumapasok. Hindi nakikita ng mga kapwa congressman. Kahit mga media sa Congress, hindi rin nakikita. Sa dami ng mga public hearing, hindi ho nag-a-attend. Ang dami ng debate, wala rin. Kahit ngayon, budget na pinag-uusapan, wala pa rin. Bakit ganun? Ito, pakinggan nyo ito sinasabi ng mga congressman. Hindi daw talaga nila nakikita eh. Nagtatanong nga si Congressman Nograles at Congressman Almario ang Davao. Sa inyo, nakita niyo na ba? Tumatawa kayo, tinatanong. Sa live stream lang po kasi, Mother. No, I'm just kidding. But have you seen him around? Just your personal, ano po? If you've seen him, around lately. Personally, I haven't seen him here nor in Davao. So, kayo tatanungin ko, nakita niyo na ba? Kayo, yun na. Pati sa Davao, hindi ko nakikita. Gusto ko nga sana eh. Okay. How about in plenary po? Plenary. If you look around po sa plenary, have you seen him there? Our seats are relatively close. I've seen him once, a few months ago. Like last year? A few months ago. I've seen him once, tapos I shook hands with him na rin. A few months ago. Once. Nag-date tayo sa Davao, nag-date tayo. Kita ba natin? We're off record yun. Hindi, pero like ako, I'm from Davao Oriental and I have to pass through Davao din on the way home. Ako, I cannot really say, pero yung mga tao doon naman sa Davao Airport, na nakakausap ko naman rin doon. And usually, they see me more. You know, they see Congresswoman Migs a lot, they see me a lot, but I cannot speak for the rest, no. Pero yun nga, just to stick to your question, I've seen him once and shook hands with him once, a couple of months ago. I need to know, sir, kung this year ba o last year? So, hindi ko na naalala eh. Pero yeah, Sana po, sana. Okay. someone else sat in his chair nung SONA. Former congressman yung nakaupo doon kasi wala vacant yung seat na nung SONA eh. So naging seat for a guest yung... Former congressman. Sige po, thank you. Tawa na yan. Thank you. Another related question. Sorry, hindi niyo pa rin sinagot yung tanong ko. Kayo ba? Nakita niyo ba? Sagutin niyo na, kayo talaga. Yun lang po. Para pantay tayo dito, di ba? Yun lang. Nakita niyo naman. At least kayo nakikita niyo. Okay. Ayun. At least malinaw, di ba? Ayan o. Naku. Naloko na. Wala eh. Wala sa hearing. Wala sa mga pagtalakay sa session hall. Ang First District Congressman ng Davao City. Anong nangyayari? Tuloy-tuloy ang sweldo at allowance yan eh. Lahat ng mamabatas, ang pera galing sa bayan. Di ba? Lahat ng gastos ng opisina, staff, travel, expenses, lahat-lahat, pera ng bayan. Abay, hindi pala pumapasok o nakikita. Matagal-tagal na raw, si Congressman Almario po yung lalaki na yung nakita. Taga Davao Oriental. At Congressman Migs Nograles, party list, taga Davao din yan. Wala eh. Alam nyo kaya siya hinahanap. Meron siyang proposed bill na gusto niya mandatory drug test every 6 months. Kasama daw ang Pangulo, lahat ng elected, appointed official ng bansa. Sabi naman ni Nograles, isama na natin pati local. Pero paano magiging batas yung proposed bill kung hindi ka pumapasok? Ay importante kung ikaw yung nagtutulak ng panukalang batas
ikaw yung haharap sa public hearing, haharap sa debate, maging sa plenaryo. Eh hindi pala nakikita, yung matagal-tagal na raw eh. Kita mo nang tanongin kung kailan huling nakita ni Congressman Almario, napatingala. Hindi daw yung matandaan kung kailan at anong buwan. Ibig sabihin, wala nang pumasok ang Marcos administration. Hindi na masyadong pumapasok at nagtatrabaho si Pulong Duterte as congressman ng 1st District ng Davao. Abay, paano yun? Paano mag-approve yung kanyang proposed bill? Eh, pakita ko sa inyo, baka nakalimutan yung mukha. Ayan o. Yan yung congressman ninyo. Yung pinapasweldo natin, hindi pala pumapasok. Eh, naghahanapan yung mga congressman at saka mga media. Tinanong nga ni Nograles, kayo ba, nakita nyo? Ba't kayo tumatawa? Hindi namin nakikita eh. Matagal na. Sabi ng media, minsan nakikita raw nila. Siguro kung saan lang. Pero, ang importante ho kasi sa mga batas, participation. Sumali sa debate at yung public hearing. Kasi walang batas na maa-aproban kung hindi dadaan sa public hearing at hindi dadaan sa debate sa plenaryo. Ay siya yung sponsor, siya may panukalang batas na mandatory every 6 months drug test. Eh paano? Sabi ng mga congressman, hindi pwedeng ibang congressman ang mag-sponsor. Dapat kung sino may idea, sino nag-propose, siya yung magpaliwanag sa kapwa congressman para makumbinsi na siya ay suportahan. Kasi ang paggawa ng batas numbers game, hindi pwedeng isa lang o dalawa lang. Majority decision yan. So kailangan mo kumbinsihin ang iyong mga kasamahan na mga congressman sa committee pa lang. Tapos kumbinsihin mo rin ang mga congressman kasamahan mo sa plenaryo pagka-debate at saka voting. Eh kung hindi ka pumapasok o hindi mo magawa yun, paano magiging batas? Maganda yung panukala, drug test sa mga government official. Excuse me po. Pero kung hindi may papaliwanag, hindi haharapin, eh paano magiging batas? Bakit gano'n? Ang dami ng recess, bakasyon ng Kongreso, ilang beses nagbabakasyon sa isang taon. Minsan isang buwan, minsan halos sa kalahati. Pagdating ng October, recess na naman. Papasok November. Pagdating ng December, recess na naman. Oh, pagkatapos kakaunti na ngayong araw, oras ng trabaho, wala pa rin. Anong inyong masasabi dyan? Mga taga-Davao, paki-like lang po ninyo itong ating mga video. Hindi lang taga-Davao, lahat ng mga nanonood, paki-like po ninyo. Kasi ang isang government official, elected, appointed, na pinapasweldo natin, dapat araw-araw nagtatrabaho. Dapat araw-araw pumapasok sa trabaho. Lalo ngayon, budget deliberation, nawawala si Pulong Duterte.